ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ina, kumusta? Nakuha mo na ba yung perang ipinadala ko sa'yo? Oo ate, nakuha ko na. Salamat ah. Bukas na bukas din magbabayad ako para makakuha ng exam permit. Sigurado ka bang makakapag-exam ka? Oo naman ate, pambayad lang naman yung kulang. Nasaan yung resibo ng binayaran mo ng prelims at midterms nyo? I-send mo sa akin, gusto ko makita. Si ate naman oh, wala ka bang tiwala sa akin? Mahirap ba yung hinihingi ko sa'yo? Pipicturean mo lang tapos isi-send sa akin. Kayang-kaya mo nang gawin yun ngayon. Ano kasi ate, wala ako sa bahay ngayon. Bakit? Nasaan ka ba? Nandito sa kaibigan ko, mag-group review kami. Sa kaibigan mo o sa boyfriend mo? Magsabi ka ng totoo. Ha? Saan naman ang galing yan ate? Wala pa akong boyfriend. Binigyan kita ng pagkakataong magsabi ng totoo bago ako magalit kasi gusto kitang maintindihan, Gina. Pero ano tong ginagawa mo, ha? Ate, Ano? Hindi ka na makapagsalita? Kasi hindi ka lang basta may boyfriend. Ha? Akala mo hindi ko malalaman na 4 na buwan ka ng buntis? At nalaman ko lang yun kung kailan napadala na kita ng pera. paano mo nalaman ate? Sinabi sa akin ni nanay. Humihingi siya ng pera para sa gastusin sa bahay at sinabi ko ipapadala ko na lang sa'yo. Pero alam mo kung ano sinabi niya? Ha, wag ko na raw ipagkatiwala sa'yo yung pera kasi baka gamitin mo lang dyan sa pagbubuntis mo. Ginawa ni nanay yon? May usapan kami na hindi niya At sasabihin. talagang gagamitin mo pa si nanay para dyan sa kasinungalingan mo. Hoy Gina, 1 taon na lang at makakatapos ka na tapos malalaman ko na hindi ka naman pala talaga nag-e-enroll? Pinagmukha mo pa akong tanga sa mga kwento mo na pasado ka sa exam? Ate, sorry. Wala na kasi akong choice nun. Pinalayas na ako ni nanay sa bahay. Tapos hindi rin ako pwede sa bahay ng boyfriend ko kaya nangungupahan ako ngayon. Hindi ko na problemang nalagay ka sa ganyang sitwasyon. Ginusto mo yan. Ginusto mong lumandi habang nag-aaral ka pa. Hindi ka man lang nakahintay na makatapos ka at makapagtrabaho muna. Paano mo ngayon bubuhayin yung bata pag nakapanganak ka na, ha? Yung boyfriend mo, nasan siya? Gusto ko siya makausap. Wala siya rito ate. Nasa trabaho pa siya ngayon eh. Ilang trabaho ng boyfriend mo? Konduktor ng bus ate. Nagkakasya ba yung sinusweldo niya para sa inyo? Yun na nga ate. May pinapaaral din kasi siyang kapatid kaya hindi siya masyadong nakakapag-abot sa akin. Eh di sana hindi ka muna niya binuntis. At ikaw naman, isa ka pang hindi nag-iisip ng maayos. Hindi naman ako nagkulang sa pagpapadala sa'yo ah. Lahat ng kailangan mo sa school binibigay ko kasi gusto ko makapagtapos ka. Yun yung pangarap ni tatay para sa'yo. Huwag ka nang magalit ate, please. Kung gusto mo, ipapalaglag ko na lang to para wala na Boba! lang. Ang bobo-bobo mo, Gina! Ang sabaw mong kausap! Mas lalo mo lang palalakihin yung problema! Hindi ko na alam ang gagawin ko, ate. Nang dahil dito sa batang dinadala ko, parang ayaw na sa akin ang lahat. Hindi ginusto ng batang yan na mabuo siya. Responsibilidad niyo siya, kaya matuto kayong panindigan yan. Aminado naman ako, Papa Dudut, na medyo na-spoil ko ang mga kapatid ko, lalo na si Gina. Dahil kilala ko siya na masipag mag-aral, lahat ng kailangan niya ay ibinibigay ko. Kahit na minsan ay malaki-laking halaga ang hinihingi niya. Pero kung spoiled sila sa akin ay mas lalo naman ang mga anak namin ni Larry. Ang mahirap lang doon ay naging malayo ang loob nila sa akin. Hindi ko naman sila masisisi dahil wala ako sa kanilang tabi habang lumalaki sila. Sina nanay naman kahit mga bagay na hindi dapat hinihingi ay sa akin na rin nila inaasa. Pakiramdam ko tuloy noon ay para na lamang akong ATM sa kanila. Ni hindi man lang nila ako naisip na kumustahin. Mabuti na lamang at napunta ako sa mabigat at galanteng amo noong time na yon. Isang matandang babae na negosyante ang una kong inalagaan.
At nang pumanaw ito ay 2 pa ang naalagaan ko bago ako napunta sa pag-aalaga ng isang matandang lalaki. Naputulan ito ng magkabilang binti sa isang aksidente sa mismong araw kung kailan pumanaw ang asawa nito kaya hindi na ito nakakalakad noong mga panahong yon. Papadudot kahit tinaasan ang sweldo ko parang kulang pa rin yun tuwing nagpapadala ako sa Pilipinas. Kumuha kasi ng mamahaling sasakyan ng asawa kong si Larry, pinagtalunan nga namin yon noong una dahil hindi naman namin yon kailangan. Pero iginiit niya na magagamit niya ang sasakyan sa paghahatid ng mga bata kaya hinayaan ko na lamang siya. Wala na rin naman akong magagawa noon dahil siyang naghahawak ng perang kinikita ko. Noong mag-college na ang mga anak namin ay pumayag ako na pumasok sila sa isang pribadong university sa Batangas. Dahil sinabi ng asawa ko na kakayanin naman daw naming tustusan yon. Nakaisip kasi siyang mag-buy and sell ng mga motor. Bukod pa doon ay nag-invest sa isang networking si Larry. Malaki naman ang kinikita niya noong una pero kalaunan ay naipasarado rin yung kumpanya matapos madiskubre na illegal ito. Ang masama doon ay lahat ng ipon namin ay ginamit na ni Larry sa investment sa pagbabaka sakaling matriple ang babalik sa amin, Papa Dudut. Larry, anong balita? Hindi na ba talaga maibabalik yung pera? Wala na, mahal eh. Wala nang pag-asang maibalik pa yun sa atin. Nagsara na yung kumpanya. Ano ba naman yan? Paano na yung ipon natin? Ang tagal kong pinag-ipunan yun tapos mawawala na lang ng ganong kabilis? Yung buy and sell mo ng motor, kumusta? Yun na nga, mahal eh. Dumagdag pa yun sa problema. Bakit? Ano nangyari? Ipinautang ko kasi yung 5 motor sa mga kaibigan ko. Ang kaso, hanggang ngayon hindi pa rin sila nagbabayad. Ano? Bakit mo naman kasi sila pinautang? Mga kaibigan ko naman sila eh. Kaya nagtiwala ako. Kaso yung iba, tinakbo na talaga ako eh. O ano ngayon? Wala na tayong pera? Susweldo ko pa naman dyan, di ba? Kung kailan naman nagpaplano na akong umuwi ng Pilipinas tsaka pa to nangyari? Gustong gusto ko nang umuwi, Larry. Saka ka na umuwi. Kung pwede, mag-extend ka pa ng ilang taon dyan. Samantalahin mo na habang boy pa yung matandang inaalagaan mo. Pero gusto ko na makita yung mga anak natin. Baka pag tumagal pa ako rito, hindi na nila ako kilala. Kailangan natin ng pera. Gagawa ko rin naman ng paraan yun, nasira akong negosyo. Ako nang bahalang kumausap sa mga anak natin. Basta magtiyaga ka lang dyan. Sa tingin mo, may magagawa pa ako? Pasensya ka na, mahal. Minalas lang talaga eh. Konting tiis pa, mababawi rin natin yun. Paano nga mababawi? Puro palpak naman yung naiisip mong negosyo. Baka mas mabuti kung maghanap ka na lang din ng trabaho. Yung permanente para mabilis tayong makabawi. Ano naman trabaho yung papasukan ko? Sa tingin mo, makakahanap ako ng trabaho ng malaking sweldo kagaya mo? Nasa Pilipinas ako. At alam mong high school lang ang tinapos ko. Hindi mo na ba kayang dumiskarte? Kung gusto mo, bumalik ka na muna sa pamamasada ng jeep. Kahit papaano makakatulong din yun sa gastusin sa bahay. Gusto mo ba talagang dumiskarte ako o gusto mo lang kaming tipirin? Hindi ko kayo titipirin! Ako nga yung nagtitipid dito para sa inyo eh! Lahat ng pera ko ay pinapadala ko sa inyo dyan sa Pilipinas! Hindi madali yung trabaho ko rito! At sana isipin nyo naman yun tuwing nagsasayang kayo ng pera! Ah, ganun, nanunumbat ka na ngayon. Sige, kung gusto mo na magtrabaho ako, sige, magtatrabaho ako. Bahala na yung mga anak natin sa sarili nila. Total, malalaki na naman sila. Kaya na nila ang sarili nila. Ano ka ba naman? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Sabi ko nga, di ba, kahit mamasada ka na lang ulit para kumikita ka kahit papano. O kaya yung sasakyan natin. Parentahan mo para habang wala pa akong padala, nakakapag-abot ka pa rin sa mga bata. Makapagsalita ka naman parang wala akong kwenta rito. Baka nakakalimutan mo, may usapan tayo bago ka umalis. Sinabi mo na ako nang bahala sa mga bata at ikaw na lang yung magtatrabaho. Pero iba na yung sitwasyon ngayon. Ang laki nung nawala sa atin. Hindi na pwedeng ako na lang yung naghahanap buhay. Huwag nahihirapan ka na di itigil mo na yung pagsusuporta sa wala mong kwentang pamilya. Lalaki na ng mga kapatid mo pero pinapadala mo pa rin.
Kailangan din nila ako. Hindi lang kayo yung pamilya ko kaya wag mo nang gawing issue yon. Tsaka mas malaki pa rin naman yung binibigay ko sa inyo Kaya na magtrabaho ng mga kapatid mo. Kaya pabayaan mo na sila. Ipadala mo sa akin ang buong sweldo mo nang hindi tayo magkaproblema. Papa Dudut, wala akong nagawa kundi ang iyakan ang pagkaubos ng savings namin dahil sa palpak na investment ng asawa ko. Sa tagal kong pinaghirapan ng perang yon, ay gano'n na lamang kabilis na naubos. Ang masama pa ay ni hindi man lang ako nakaramdam kahit kaunting pagsisisi mula sa kanya. Humingi siya ng pasensya pero ako pa rin naman ang nagmukhang masama. At dahil sa nangyari ay napilitan pa akong mag-extend ng ilang taon pa sa Spain sa parehong amo para muling makaipon bago ako umuwi ng Pilipinas. Pero dahil sa mga nangyari noon kahit papaano ay natuto na rin ako. Binawasan ko na ang pinapadala kong pera sa pamilya ko. Pero kahit naman binawasan ko ang pinapadala ko ay sasapat pa rin yon sa mga gastusin nila. Matapos nga ang 23 years na pagtatrabaho ko sa Spain bilang caregiver ay nagwakas na rin yon at nakauwi na ako ng Pilipinas. Ngunit pagdating ko sa amin kaliwat ka ng problema naman ang sumalubong sa akin. Ang bahay na tinitirhan ng nanay at mga kapatid ko ay naisangla na raw ng mga ito sa asawa ng pinsan ni nanay kaya doon muna sila nakitira sa amin. Yung kapatid ko namang si Gina iniwan ang kinakasama niya at ang bunso ko namang kapatid ay huminto na sa pag-aaral mula nung nabarkada. Wala ni isa sa kanila ang nagsabi sa akin ang totoong nangyayari habang patuloy ang pagpapadala ko noon sa kanila ng pera. Kaya akala ko ay may magandang patutunguhan ang lahat ng naging sakripisyo ko. Ang mga anak ko naman sa halip na ma-excite sa pagbabalik ko ay parang gusto na lamang ulit akong pabalikin sa Spain. Hindi lang po yun ang nangyari. Nasangkot pa sa paluwagan ska ang mga asawa ko kaya nagbayad kami ng malaking halaga sa mga biktima niya. Mabuti na lamang po at nadaan sa pag-areglo kaya hindi na lumaki pa ang problema. Ang kaso, naubos ang sweldong naiuwi ko na akala ko'y mapapaikot ko sa pagnenegosyo. Nang dahil sa pagiging mahina ni Larry pagdating sa mga negosyong pinapasok niya. Papa Dudut, nakakapanghina ang pangyayaring yon. At hindi ko na rin alam noon kung papaano pa ulit magsisimula, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, parang nagsisisi ako noon na umuwi agad ako sa Pilipinas. Sa dami ng problemang pinasan ko sa pag-uwi ko ay hindi ko man lang naramdaman ang mga pinaghirapan ko. At kahit na anong gawin kong panunuyo sa mga anak ko ay sadyang malayo na ang loob nila sa akin. Kung sagot-sagutin nila ako ay parang hindi nila ako ina. Masakit yon dahil para sa kanila rin naman ang ginawa kong pag-alis noon pero baliwala pa rin sa kanila kahit na anong paliwanag ang gawin ko. May natira pa naman akong pera at galing yon sa personal savings ko. Gagamitin ko sana yon sa pagpapatayo ng sarili kong karinderya kahit maliit lang muna. Alam kong hindi magiging sapat ang perang meron ako kung isasama ko pa roon ang pangsuporta sa pag-aaral ng aking kambal. Kaya rumakit muna ako, Papa Dudut. Nagluto ako noon ng mga kakaning dinideliver ko naman sa kantina mga eskwelahan doon sa amin. Minsan nagdadala rin ako sa munisipyo. Tumanggap din ako ng mga paluto para sa kung ano-anong okasyon. Sa mahigit 1 taong ko nang ginagawa yon ay mas dumami pa ang customers kong nagpapaluto sa akin. Kaya naman naisipan kong simulan ang pangarap kong karinderya. Bukod sa ipon ko, kalahati ng kapital noon ay inutang ko sa pinsan ko na best friend ko rin na si Donna. Pero kung kailang bala ko nang simulan ang karinderyang ipapatayo ko sa food court sa palengke, ay saka naman may nangyari sa akin, Papa Dudut. Isinugod ako ni Donna sa ospital matapos at takihin sa puso bago pa man ako makauwi sa bahay namin. Na-confine ako ng ilang araw. Base sa mga test na ginawa ay nagkaroon ako ng heart enlargement dahil sa matinding pagod, stress
at pagpapabaya sa kalusugan ko. Hindi naman kalakihan ang binayaran sa ospital dahil nailapit yon ng pinsang ko sa Kapitolyo. Kaunti na lamang ang binayaran namin pero sa check-up at maintenance naman ako nahirapan. Ang nakakasama pa ng loob, Papa Dudut, nang mangyari yon sa akin ni isang beses ay hindi man lang nagpakita ang asawa at mga anak ko sa ospital. Ganon din ang mga kapatid ko. Pumupunta naman paminsan-minsan si nanay pero dahil sa problema nila sa pera ay hindi na rin nakatulong sa mga bayarin. Naintindihan ko naman yon at naunawaan ko rin noong hindi niya nagawang samahan si Donna sa pag-aasikaso ng mga kailangan para mailabas ako ng ospital dahil sa kanyang katandaan. Pero kung nakakalungkot na ang nangyari noong inoperahan ako, mas naging malala pa ang sitwasyon nung nakauwi na ako sa bahay namin para magpagaling. Mahal, may pagkain na ba yung mga bata? Wala. Baka pwedeng ikaw na muna magluto para sa kanila. Hindi pwede. May lakad ako. Birthday ni kumpare bukas. Nakapangako na ako na pupunta ako sa kanila ngayon para tumulong sa pagkakatay ng baboy. Pero walang kakainin yung mga anak natin pag uwi nila. Bakit mo pa ba inaalala mga ngayon? Malalaki na sila. Kaya na nilang ipagluto yung mga sarili nila. Saka hindi na dito kumakain yung mga anak mo. Palagi silang kumakain sa labas kasama yung mga barkada. Ano? Kaya naman pala mabilis maubos yung allowance nila eh. Tapos hindi mo man lang nagawang pagsabihan para magtipid kahit kaunti. Hindi ko na problema yun. Ginusto nila yun kasi tamad yung mga anak mo. Ayaw nila magluto. Kahit pagsasayang nga, walang marunong sa kanila. Ikaw yung naiwan sa kanila kaya sana dinisiplina mo man lang. Sana tinuruan mo ng mga gawaing bahay. Tingnan mo ngayon, hindi maasahan. Mas marami pa yung oras nila sa barkada kaysa sa oras na nandito sila sa bahay. Masisisi mo ba sila kung lagi silang wala rito? Sino ba namang gagana umuwi kung bubungat kagad sa kanila? Yung nanay nilang pabigat. Grabe ka naman kung makapagsalita. Pasensya na ha. Hindi pa kasi ako pwede magkikikilos ngayon. Kalalabas ko lang ng ospital. Hindi ko ginustong may mangyari sa akin pero siningil na ako ng katawan ko sa sobrang pagod at stress sa pagbuhay ko sa inyong lahat. Kailan ka pa ba kasi gagaling? Wala na tayong pera. Ano ibig mo sabihin? Ang ibig kong sabihin, magpagaling ka na para makabalik ka na sa Spain. Magtrabaho ka ulit doon kahit ilang taon pa. Mas mabuti pa nga kung nandun ka eh. Ano? Hindi na ako babalik sa Spain? Dito na ako sa Pilipinas. Ayoko namang tumanda na lang ako sa pag-aalaga ng ibang tao. At ayos lang sa'yo na nakikita kami naghihirap? Naririnig mo ba yung mga sinasabi ng mga kapitbahay natin? Kala mo kung sino raw tayo noon tapos biglang bagsak na ngayon. Mas mahalaga pa ba sa'yo yung mga sinasabi nila? Tsaka pwede ka naman maghanap muna ng trabaho habang nagpapagaling ako. Sa kalagayan ko, hindi ko pa kaya magtrabaho. Mahirap nga humanap ng trabaho ngayon, ang kulit mo naman. Hirap kasi sa'yo, kala mo ganun lang kadali yun eh. Wala namang ibang tatanggap sa akin kundi sa construction. Bakit kaya hindi mo subukan mag-abroad? Doon ka magtrabaho. Sa Saudi o kaya sa Japan. Para maranasan mo naman yung hirap na pinagdaanan ko. Para maramdaman mo kung gaano kahirap kitain yung perang winawaldas nyo. Ngayon ka pa talaga manunumbat? Baka nakakalimutan mo, mahina ka pa. Kapag pinabayaan ka namin, mabubulok ka na lang dito sa bahay. Kaya nyo gawin sa akin yon? Bakit hindi? Wala ka ng pakinabang sa amin. Pwede ka na namin iwan kung gugustuhin namin ng mga anak mo. Napakasama mo talaga. Ganun lang ba yung silbi ko sa pamilyang to, ha? Tingin nyo sa akin, ATM na kapag wala ng laman, wala na ring silbi sa inyo? Asawa mo ako, Larry! At ina pa rin ako ng mga anak natin! Pwede ba, Mabel? Wala akong oras para dyan sa kadramahan mo. Kailangan ko nang umalis. Ikaw nang bahala magluto para sa sarili mo. Huwag mo nang intindihin yung mga anak mo. Kain na nila yung sarili nila. Iwanan mo na lang talaga ako ng ganito. Ano bang inaarte mo dyan? Pauwi na rin naman yung 4 na pabigat dito sa bahay. Magdahan-dahan ka sa pananalita mo, ha? Pamilya ko yung sinasabihan mo ng pabigat. Ano bang dapat kong itawag sa kanila? Yung nanay mo at 2 kapatid mo, bit-bit pa ng isang anak niya. Mga palamunin ko rito sa bahay. Ang kapal na mukha mo! Pero ako naman yung
Asawa mo ako, kaya pera ko na rin yon. Kung alam ko lang na ganito yung gagawin niyo sa akin, hindi na lang sana ako umalis sa Pilipinas. Para pare-pareho rin tayo naghirap at tumirik ang mga mata sa gutom. Papadudot, kahit magwala pa ako sa galit ay wala na ring silbi yun. Hindi ko na rin inintindi ang kalagayan ko. Kung bigla na lang ba akong magko-collapse dahil sa taas ng emosyon ko at sigaw ako ng sigaw. Tapos na ang mahigit 2 dekada kong pagtatrabaho sa Spain at wala na rin akong perang maibibigay sa kanila. Kung kaya ko lang sana kaagad na magkikilos at magtrabaho pagkalabas ng ospital ay ginawa ko na. Pero dahil kalalabas ko lang naman ay medyo nakakaramdam pa ako ng pagkahilo. Isa pa ay hindi rin ako pwedeng palaging nakayuko kaya kahit ibang mga gawaing bahay ay hindi ko pa rin magawa noon. Si nanay naman ay palaging wala sa bahay dahil nagtitinda siya ng gulay sa tabing kalsada. Si Gina nakahanap ng trabaho noong panahon na yon. Yung anak naman niya ay laging pumupunta sa ama nito at bihira nang umuwi sa amin. Yung bunso ko namang kapatid ay halos doon na. Tumira sa bahay ng mga kaibigan niya na pare-parehong mga tambay. Kung hindi dahil sa pinsan kong si Nona, ay hindi ko na alam kung paano ko pa makakayanan ang lahat, Papadudot. Siya ang sumama sa akin tuwing may check-up ako. Nakapangutang na rin ako ng pera sa kanya dahil kinulang na yung natira kong pera sa savings ko. Sa maintenance ko pa lamang ay lagas na yon, Papadudot. Nagkatrabaho naman si Larry kalaunan. Natanggap daw siya bilang driver ng bus. Ang kaso tuwing umuuwi siya, halos hindi na niya ako pinapansin. Parang naging hangin na lamang ako sa paningin niya. Napakahirap ng sitwasyon ko noon dahil kahit ang dami kong kasama sa bahay, ni isa sa kanila ay walang may pakialam sa akin. Kahit pa mismo sarili kong ina, siguro nga ay pera lang ang silbi ko sa kanila. Papadudot, aaminin ko na umabot na ako sa puntong gusto ko nang wakasan ang buhay ko. Napagod na kasi ako at nawala na rin ang pag-asang makakaalis pa sa sitwasyong kinakasadlakan ko noon. Sinubukan kong maghanap ng dahilan para patuloy pa rin lumaban sa buhay pero lalo akong pinanghihinaan. Dahil sa mga taong akala ko ay magiging karamay ko sa mga panahong wala pa akong magawa para tulungan ang sarili ko.
Wala pa tayong pagkain. Pambihira naman oh. Pagod na nga ako sa trabaho, tapos wala pa akong datantang pagkain dito. Pasensya na, Kuya Larry. Kakauwi ko lang din eh. Nasa ba yung nanay mo? Nandun sa bahay ng kumari niya, nakiki-birthday. Buwisit! Ang dami nga kasama dito sa bahay, wala namang maaasahan. Mas maganda kung magsilayas na lang sana kayong lahat. Dahan-dahan ka naman sa pananalita mo, Kuya. Pare-pareho tayong may trabaho rito. Kung pagod ka, ganun din ako. Kung gutom ka, gutom din ako, kaya wag ako yung sinisigawan mo. Eh sino pa sisigawan ko wala na ibang tao rito. Lahat may kanya-kanyang lakad. Mga wala namang ambag. Buti sana kung may trabaho pa yung ate mo, kaso palamunin na rin ngayon. Makasabi ka naman ng palamunin, parang walang naitulong sa atin si ate ah. Matagal na yon. Wala na siya silbi ngayon. Kita mo naman, sa halip na makapagtrabaho, gumagastos pa sa pampacheck up niya. Hindi na lang kasi malagutan ng hininga para isang gastos na lang eh. Makapagsalita ka parang hindi ka asawa ni Ate Mabela. Kapal ng mukha mo. Baka pagtanggol ka naman sa ate mo, kala mo naman may malasakit ka talaga sa kanya. Samantalang hindi mo rin naman siya inaasikaso, lalo na nung kalalabas na lang ng ospital. Marami akong inaasikaso. Nag-a-apply pa lang ako ng trabaho noon. Mahirap nang makahanap ng maayos na trabaho yung ganitong edad. Mabuti nga natanggap pa ako kahit tindera lang sa grocery eh. O edi ngayon may trabaho ka na. Ikaw nang bahala sa kuryente at tubig. Ano? Teka, bakit ako lang? Sa laki ng bill natin sa kuryente, halos wala nang matitira sa sweldo ko. Eh di humanap ka ng ibang racket para madagdagan yung kinikita mo. Gayahin mo yung ate mo. Hindi na ko, kontento ka na lang sa trabaho mong kakarampot yung sweldo. Wow, kakarampot na sweldo? Bakit? Milyones ba sinusweldo mo? Napakayabang mo eh, driver ka lang naman ng bus. At ikaw, tendera ka lang. Mas maliit yung sweldo mo kaya wala kang karapatang magyabang. Baka nakakalimutan mo. Nakikitira ka lang dito. Kaya kung ako sa'yo, ayusin mo yung pag-uugali mo. Baka pulutin ka sakali ngayong gabi. Bahay to ni ate, kaya may karapatan din kaming tumira dito. Kasal kami ng ate mo kaya pagmamayari ko na rin to. Pwede ko kayong palayasin kung gugustuhin ko. Huwag kang mag-alala, makaisang buwan lang ako sa trabaho ko, aalis na rin ako dito. Sayong-sayo na tong bahay nyo. Kahit lulukin mo pa ng buo para hindi kami makapasok. Isara mo na yung bibig mo, Gina. Kung hindi ka magluluto, manahimik ka. Baka hindi kita matansya. Sa mga sinabi mo, mas lalo akong hindi magluluto. Bahala ka magutom. Ah, ganun pala yung gusto mo ha? Sige, simula ngayon, hindi na kayo pwedeng makialam ng mga pinamili ko rito. Bumili kayo ng sarili niyong pagkain. Wala na bang mas ilalakas yung sigawan nyo? Kulang pa eh. Kunting kapitbahay pa lang yung nakakarinig. Huwag kang makialam dito, Mabel. Talaga, Larry? Huwag ako makialam? Kung tutuusin nga, ako lang yung may karapatang magpalaya sa inyong lahat kasi bawat sentimong ginastos para maitayo tong bahay na to, galing lahat sa bulsa ko. Pare-pareho lang kayo naging palamunin nung nagpapakahirap ako magtrabaho sa Spain. Kung manunumbat ka lang sa mga naibigay mo noon. Ano, Larry? Patatahimikin mo ulit ako? Hindi porket may trabaho ka na, pwede mo na akong maliitin ng ganito. Tama si ate. Isa ka pa! Lahat kayo! Wala kayong karapatan na isipin at sabihin palamunin at pabigat ako sa bahay na to! Kasi kung meron man naging palamunin at pabigat sa buong buhay ko, kayong lahat yon! Papadudot wala na yatang mas masakit pa sa mga narinig ko. Ipinamukha nila sa akin na wala akong silbi sa kanila. Sobrang sama ng loob ko noon lalo na sa asawa kong akala ko'y siyang pinakaunang makakaunawa sa akin. Kung yung mga anak ko lang ay maunawaan ko pa sila dahil kahit minsan naman ay hindi ko sila naalagaan. Pero yung asawa ko at yung mga kapatid ko ay hindi ko akalain na kakayanin nilang pabayaan na lamang ako ng ganon. Si nanay naiintindihan ko rin dahil masyado na siyang matanda para mag-alaga pa sa akin. Hindi naman kalakihan ang bahay namin kaya bawat away nila at pagtatalo tungkol sa mga gastusin ay napapakinggan ko. Ewan ko ba pero parang sinasadya na talaga nilang marinig ko ang mga yon. Kung noon ay mahal na mahal nila ako nung may sakit na ako ay parang bigla na lamang ako naging ibang tao para sa kanila. Sobra akong nanliit sa sarili ko. Sa bawat araw na naroon ako sa bahay at naririnig ko mismo kung gaano sila nahihirapan ay parang gusto ko na lamang sukuan ng lahat. Papadudot akala ko ay wala nang magandang mangyayari sa buhay ko nang dahil sa pagkakaroon ko ng sakit.
Pero nung naka-recover na ako ay tinulungan ako ni Donna na makabangong muli. Hindi siya nagdalawang isip na pautangin ulit ako ng pera kahit alam niyang wala pa akong kakayanang magbayad. Kumpara sa akin, mas malaki ang naipon niya sa pagtatrabaho sa Spain dahil mas nauna pa siyang naging caregiver doon. Gusto niyang ituloy ko pa rin ang plano kong magnegosyo. Inalok niya ako na maging industrial partner niya. Bali ako ang magbabantay sa bagong pwesto niya sa palengke. Pumayag naman ako para may pagkaabalahan muli. Pero kapag tuluyan na akong nakarecover, saka ulit ako tatanggap ng mga paluto para makapagsimula sa pag-iipon. Ngunit bago pa man yon mangyari ay nakatanggap ako ng magandang balita mula sa anak ng dati kong amo sa Spain, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, habang nagbabantay ako sa tindahan ng pinsang kong si Donna, ay nakatanggap ako ng message sa aking social media account mula sa anak ng dati kong amo sa Spain. Nakasaad doon na pumanaw na ang dati kong amo. Sinabi rin sa mensahe na may gusto silang ibigay sa akin na kaunting halaga. Bukang bibig daw kasi ako ng tatay nila bago ito pumanaw. Nag-reply ako at nang sumagot ulit ang anak ng amo ko ay doon ko napagtanto na totoo nga ang sinasabi nito. Halos hindi ako makapaniwala nang pumasok sa bank account ko ang perang ibinigay nito bilang pasasalamat sa pag-aalaga ko sa kanilang ama. 3 buwang sweldo rin ang katumbas noon kaya gano'n na lamang ako kasaya. Nagpasalamat ako sa anak ng dati kong amo at nagpahatid din ng pakikiramay sa pagkawala ng kanilang ama. Ang pera namang ibinigay nila ay ginamit kong pampuhunan para sa isang maliit munang karinderya. Kumuha na lamang ako na makakatulong ko roon para makapagluto pa rin ako ng mga pinapa-order ko. Nang malaman ng mga anak ko na meron na naman akong pinagkakakitaan ay saka ko lang ulit naramdaman ang presensya nila. Pero dahil malalaki na rin naman sila ay natuto na rin ako, Papa Dudut. Natuto na akong tiisin sila kahit na maraming beses ko nang naisip na magbigay na lamang tuwing humihingi sila ng pera. Hindi ko naman yon ginawa para pagdamutan sila, kundi para matutunan nila na hindi lahat ng bagay na gusto nila ay nakukuha lamang sa panghihingi, Papa Dudut. Ibang klase rin yung mga anak mo, no? Nakaamoy lang ng pera, naalala ka na ulit. Hayaan mo na sila. Hindi ko naman binigyan para matuto naman sila magsikap sa buhay. Teka, maiba nga ako. Bakit hindi mo pa palakihan tong karinderya mo? May sapat ka na namang pera. Ayaw kong ilabas lahat ngayon. Pwede naman ako magsimula muna sa simple lang. Di ba dito naman mas makikita yung diskarte ko? Kung sa bagay, naiintindihan kita dyan sa pagtatabi mo ng pera. Sa dami nang nangyari sa'yo mula nung bumalik ka rito, matuto ka na talagang magtabi. Magsisimula ulit ako ngayon. Kahit hindi na kasing laki ng kinikita ko nung nasa Spain ako, ayos lang. Kesa naman nasa bahay lang ako, tapos puro masasakit na salita pa yung naririnig ko. Hiwalayan mo na lang kaya yung asawa mo. Gustuhin ko man, hindi rin ganun kadali. Iniisip ko rin yung mga anak ko. Baka lalo lang sila magrebelde kapag nalaman nila na maghihiwalay na kami ng tatay nila. Ay, sabi ko na nga ba't yan ang isasagot mo kumusta nga palang pag-aaral ng mga yon? Makakapagtapos ba naman kaya? Ayun, konting tiis na lang. Napilitan ng lumipat sa public college dito sa atin. Wala Hindi na sila kayang pag-aralin sa private. Sa baon pa lang nila at iba pang gastusin, kulang na sweldo ni Larry. Sa tuition pa kaya. Kung noon pa sana naisipan ni Larry na magtrabaho, malaki na sana ang ipon ninyong mag-asawa. Wala kasi may iwan noon sa mga bata. Pwede namang iwanan sa nanay mo yung kambal mo nung teenager pa lang sila Ilang taon pa sanang nakapagtrabaho si Larry. Tsaka nagkaroon din sana siya ng pagkakataon na makapag-abroad.
Sadyang mahina lang dumiskarte yung asawa mo eh. Pa-business-business pa. Palpak naman. Ang dali na ngang ma-scam, na-inspire pa sa mga scammer. Nang scam pa ng iba dahil dun sa paluwagan na sinalihan niya. Ay naku, pambihira. Kung ako sa'yo, magpapalit na talaga ako ng asawa. Ay, sakit sa ulo yan si Larry eh. Wala na akong balak na mag-asawa ulit, Donna. Matanda na ako. Gusto ko na lang na mabigyan ng magandang buhay yung mga anak ko kahit na malalaki na sila. Kahit sa ganung paraan man lang makabawi ako sa kanila. Sus, kung tutuusin naman hindi mo kailangan bumawi sa kanila. Maswerte nga sila at may nanay silang kagaya mo. Ang kaso, pagbalik mo, kahit pagrespeto man lang sana sa'yo, hindi nila magawa. At yan yung itutuwid ko kapag nakabangon na ako ulit. O ano bang plano mo? Gusto kong palaguin yung perang ibinigay sa akin ng anak ng amo ko. Hindi ko lahat ginamit sa karinderya kasi may naiisip pa akong ibang pwedeng pagkakitaan. O yan yung gusto ko sa'yo. Nagkaroon ka lang ng kapital, abay bumalik yung pagiging madiskarte mo. Salamat nga pala. Kung hindi naman dahil sa'yo, baka hindi ko to nagagawa ngayon. Huwag mo nang alalahanin yon. Magkaibigan tayo at magpinsan pa. Palagi mo nga akong pinagtatanggol nun sa mga nambubuli sa akin Tapos ikaw pa yung nagpapalusot nun sa nanay ko para makatakas ako at makapag-enjoy man lang sa buhay kahit subsub tayo sa pag-aaral, di ba? Ay nako, napakasarap tuloy bumalik sa pagiging estudyante. Kung babalik man tayo sa pagiging estudyante, ayoko na maging prof si Madam Sungit. Kumusta na kaya yon? Gusto mong bisitahin? Ay, tsaka na kapag successful na tayo. Successful ka naman na. Malakas naman yung grocery mo sa palengke. Ay naku, panimula lang yon. Hindi pa yon ang definition ko ng success. Sa bagay, ako rin naman. Hindi pa ako kontento sa meron ako ngayon kasi lahat pwede pang mawala sa akin. Tama. Kaya hanggat may kaya pa tayong gawin, tuloy lang ang laban. Papadudot na tuloy ang pagpapagawa ko sa karinderya. Pero sa halip na doon ako mismo kumuha ng pwesto sa loob ng palengke, ay naghanap na lamang ako ng mas malawak na espasyo dahil mga estudyante ang target market ko. Nag-offer ako ng budget meal na bentang-benta. Hindi lang sa mga estudyante kundi pati na rin sa mga tricycle driver doon sa amin. Hindi ako nagsisisi na pagkain ng ginawa kong panimulang negosyo dahil hindi ito nalalaos. Sa mahigit kalahating taon na lumipas at malakas pa rin ang karinderya ko. Bumili naman ako ng van para parentahan. Nagtuloy-tuloy ang mga magagandang pangyayari sa buhay ko nang walang tulong na nagmumula sa pamilya ko. Sa mga panahong yon ay hindi na kami nagsasama ng asawa ko. Paunti-unti kong pinagawa ang paupahan ko sa likod lamang ng aking karinderya. Dahil malapit sa eskwelahan ang paupahang ipinagawa ko noon, ipinasadya ko yon para sa mga bed spacer lamang. Malaki-laki na rin naman ang kikitain ko sa 8
kwarto. Habang ginagawa pa ang paupahan at tuluyan na akong nakabangon. Saka naman muling nagparamdam ang mga kapatid ko. Pinigilan daw sila ni nanay na lumapit sa akin dahil sa kahihiyan. Pero naglakas loob silang humingi ng tulong sa akin noong gipit na sila. Nagkataon pa na lagi nang nagkakasakit ang nanay ko. Ayoko naman noon na dumating ang araw na pagsisihan ko kaya tinulungan ko pa rin sila, Papa Dudut. Pero hindi na yung kagaya ng dati na sobra-sobra pa sa kailangan nila. Nagbigay ako ng kaunting puhunan para matuto rin silang magnegosyo. Kumita man yon o hindi ay labas na ako doon. Dahil sinabi kong yun na ang huling beses na mag-aabot ako sa kanila ng pera. Ipinadoktor ko naman si nanay at doon ko nalaman na meron na pala siyang stage 2 lung cancer. Ilang buwan lang mula nung subukan ko siyang ipagamot ay pumanaw na ang nanay ko. Pero bago siya tuluyang nawala ay humingi siya ng tawad sa mga naging pagkukulang niya sa akin at nagpasalamat na rin sa lahat ng naging sakripisyo ko para sa pamilya namin. Nakakalungkot at masakit mawala ng mahal sa buhay pero ganun talaga ang realidad dito sa mundo. May dumarating at meron ding umaalis na hindi na babalik pa kahit na kailan. Anong ginagawa mo rito, Larry? Mahal, Huwag mo na akong tawaging mahal. Nung pinabayaan niyo ako, binura ko na sa isip ko yung salitang mahal. Alam mo kung bakit? Kasi hindi pagmamahal yung ipinakita mo sa akin nung lugmok na lugmok ako. Ipinakita mo lang kung gaano kalala yung pagiging makasarili mo, kaya yun lang ang tumatak sa akin. pero pinagbuksan mo pa rin ako ng pinto. Ibig sabihin, may pakialam ka pa rin sa akin. Pinagbuksan kita ng pinto kasi kumatok ka. Patawarin mo na ako. Matagal na yun. Bigyan mo lang ako kahit isa pang pagkakataon. Babawi ako sa'yo. Mas mabilis ka makakabawi kung hindi na tayo magkasama. Anong ibig mong sabihin? Gusto ko na makipaghiwalay sa'yo ng tuluyan. Gusto kong gawing legal ang paghihiwalay nating dalawa. Hindi yung ganito na magkahiwalay lang tayo ng inuuwian. Mahal, hindi pwede. Paano yung mga bata? Hindi na sila mga bata. Tapos na silang mag-aral at kaya na nilang magtrabaho. Kaya siguro naman, kaya na rin nilang unawain na hindi ko na masisikmurang tawaging asawa ng isang walang kwentang lalaki. Nakakahiya. Huwag mo naman gawin sa akin to. May trabaho naman ako. Hindi na ako magiging pabigat sa'yo. E di ngayon inamin mo rin na pabigat ka. Tama lang naman na magtrabaho ka kasi kailangan mong buhayin ng sarili mo nang mag-isa. Ate, O Gina, anong ginagawa mo rito? ate, pwede ba tayong mag-usap? Pwede naman. Sakto. Mag-usap tayong tatlo kasama tong si Larry. Ano ba ginagawa mo rito, Gina? Ang galing mo rin tsumempo eh. Nakita mo nag-uusap kami ni Mabel tapos ngayon ka pa sasabay. Ikaw nga dapat yung tinatanong ko kung bakit ka nandito eh. Hiwalay na kayo ni ate, di ba? Kung magtatalo kayo, umalis na kayo sa tapat ng pamamahay ko. Hahawaan niyo pa ako ng kamalasan yung dalawa. Pasensya ka na ate. Ano bang sadya mo rito? Ate, pasensya na kung ngayon ko lang to gagawin pero gusto ko lang sanang humingi ng tawad Pareho naman pala kayo ng sadya eh. Sana nagsabay na kayong pumunta rito kanina para isang biyahe na lang. Ang totoo ate, nandito rin ako kasi balak ko sanang humiram ng pera. Sinasabi ko na nga ba? Ate, last na to. Hindi lang talaga nagkasya yung puhunang binigay mo sa amin. Isa na lang talaga, ate. Wala na ako may bibigay sa'yo, Gina. Masyado ko nang matanda para umasa pa sa akin. Kayang-kaya mo nang diskartehan yan kung gugustuhin mo lang. Tama si Mabel. Kaya mabuti pa, sabay na tayong umalis. Bakit ba pinangungunahan mo ako? Umalis ka na kung gusto mo. Mag-uusap pa kami ng ate ko. May importanteng lakad pa ako kaya makakaalis na kayo. Pero ate… Umalis na tayo rito, Gina. Huwag mo nang galitin pa yung ate mo. Ate, sige na naman oh. Huwag naman masyadong matigas yung puso mo. Kapatid mo pa rin ako.
Ayokong makapagbitaw ng masasakit na salita. Sapat na yung tinanggihan kita sa hinihingi mo, kaya mas maganda kung umuwi ka na lang. Marami pang pwedeng pagkakitaan. Matalino ka kaya alam kong kayang-kaya mo pang dumiskarte. Pero hindi tayo pareho, ate. Hindi naman lahat ng tao kayang magnegosyo. Pero kayang matuto, hindi ba? Kayang matutunan ng pagnenegosyo. Ganun ba kahirap na magbigay na lang? Hindi mo ba naman ikakahirap yung halagang hihingin ko? At hindi mo naman ikamamatay kung hindi kita mapagbibigyan. Papa Dudut, tinuloy ko ang pakikipaghiwalay kay Larry at hindi ko yon inilihim sa mga anak namin at sa mga malalapit niyang kamag-anak. Alam nila kung ano ang mga pinagdaanan ko noong makauwi ako ng Pilipinas at halos madurog na ako sa sakit na ginawa sa akin ng pamilya ko. Pero dahil sa tulong ng ilang taong nagmamalasakit pa rin sa akin at higit sa lahat ay sa awa ng Panginoon ay nalampasan ko ang lahat. Kahit hiwalay na kami ni Larry ay wala na siyang narinig na masasakit na salita mula sa akin. Nagpasalamat na lamang ako noon na naging bahagi siya ng buhay ko at nagkaroon ako ng mga anak ng dahil sa kanya. Makalipas nga po ang 1 taon, Papa Dudut, ay nakita ko kung paano nagbagong buhay ang dati kong asawa na si Larry. Nagpatuloy siya sa pagtatrabaho bilang bus driver at lumayo na rin sa bisyon niya noon na pagsusugal. Sa pagkakaalam ko ay binenta na niya ang sasakyang hinuhulugan namin noon para makapagbigay ng pera sa mga anak namin. Nagkikita pa rin naman kami tuwing may okasyon. Tuwing nagkakasama ko ang mga anak ko. Nung una ay napipilitan ng kambal ko na pumunta tuwing naghahanda ako para sa kanilang kaarawan. Pero bago magpasko ay nagkapatawaran na kaming mag-ina. Humingi sila ng tawad sa naging pakikitungo nila sa akin at sa pambabaliwala nila noong kailangan ko ang kanilang presensya. Sino ba naman ako para hindi magpatawad gayong matagal ko nang hinihintay na mangyari yon? Sa ngayon, Papa Dudut, ay maayos pa rin ang takbo ng aking karinderya at nangangalahati na ang pinapagawa kong paupahan. At habang wala pang trabaho ang mga anak ko, tinutulungan muna nila ako. Sila rin naman, muli akong sinubukang suyuin at hindi talaga siya tumigil hanggat hindi ko siya napapatawad. Papa Dudut, bago ko nga po maisulat itong liham ko sa inyo ay nagkapatawaran at nagkabalikan na rin kaming dalawa. Sa lahat ng nangyari sa buhay ko, na i-relate ko ang buhay ko sa kintsugi. Minsan na rin akong nawasak, pero kinaya kong mabuo ng paunti-unti. Pero sa pagkakataong ito ay mas nakikita ko na ang halaga ko. Kung isa akong basag na paso, ang gintong bumuo sa akin ay ang pamilya ko na napagtanto ang naging pagkakamali nila at gumawa ng paraan para magkaayos kaming lahat. Pero kahit na buo na kami ng pamilya ko ay naroon pa rin ang bakas ng pinagdaanan ko. Kahit kasi okay na kami ng mga kapatid ko ay hinayaan ko na lang silang tumayo sa sarili nilang mga paa. Tinuruan ko sila kung paano dumiskarte at hindi umasa na lamang sa inaabot sa kanila. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at maraming salamat po, Papa Dudut, sa lahat ng mga bumubuo ng Barangay LS. Pagpalain po sana kayong lahat. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Mabel. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 forever.